Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. TNT Tropang Giga, galit na galit, nagsira ng dugout sa MOA Arena. Ang unsung heroes ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 2. Kaya nila nakuha ang panalo. Kagabi nga mga chong, ay nagawa na ngang maitabla ng Barangay Ginebra ang final series matapos nilang talunin ng TNT sa score na 71-70. Grabe nga yung ipinakitang laro ng dalawang kupunan. Pero sa huli, Barangay Ginebra ang nakakuha ng panalo. Si JB ang pinakabumuhat sa Ginebra with double-double, 35 big points at 11 rebounds. Pero mayroon ngang mga players si Coach Team na pinakamalaki ang naging impact sa nakalipas na Game 2. Yan nga ay walang iba kundi itong si Stephen Holt. Nagtala lang ito ng 7 points at big 4 rebounds. Pero ang dahilan nga kung bakit siya yung masasabi nating unsung hero ng Barangay Ginebra ay dahil siya nga yung tumao kay Rondae Hollis Jefferson. First half pa lang ay grabing intensity ang ipinakita nitong si Stephen Holt pagdating sa depensa. Nakafocus nga ito na depensahan si RHJ at nagawa niya nga ng maayos yung kanyang trabaho dahil sa first half ay hindi man lang nakaabot ng double digit si RHJ kung saan ay nagtala lang ito ng 7 points. Nang dahil yan sa depensa ni Stephen Holt, talagang kinulit nga nito si Rondae Hollis Jefferson. Every possession ay nakadikit ito sa TNT import at talagang hindi niya nga ito pinapabuelo. Hindi na nga nakakagulat na si Stephen Holt yung tututok kay RHJ dahil ito nga yung import stopper ng Barangay Ginebra. Pero kakaiba yung intensity na ipinakita ni Holt. Kitang-kita nga sa kanyang depensa na ayaw niya nang maulit yung nangyari last conference. Kaya naman, grabe nga yung ibinato nitong depensa para hindi makabuelo ang TNT import. Bukod kay Stephen Holt, ay isa pa sa unsung hero ng Ginebra ay itong si Jamie Malonzo. Wala ngang contribution itong si Jamie pagdating sa opensa dahil hindi nga siya pumuntos. Gaya ni Stephen Holt ay mas nakafocus ito na depensahan si Rondae Hollis Jefferson. Ang naging strategy ni Coach Team ay sa first half, si Stephen Holt yung tututok kay RHJ. Pagpasok ng second half, ay ito nang si Jamie Malonzo ang dumipensa. Gaya ni Holt, intensity rin yung ambag nitong si Malonzo. Hindi rin ito pinaporma si RHJ kung saan nakita pa nga na nakipagtrastukan si Jamie sa nasabing import. At mukhang effective yung ginawa na yan ni Jamie dahil masyadong nanggigil si Rondae Hollis Jefferson at binakaw na nito yung bola. Ang ending, turnovers matapos siyang i-lockdown ng Barangay Ginebra. Mukhang pinaghandaan talaga ng Ginebra ang Game 2 gamit yung kanilang depensa at nagsakripisyo nga itong si Stephen Holt at Jamie Malonzo sa opensa dahil mas nag-focus sila sa depensa para pigilan ang main guy ng TNT na si Rondae Hollis Jefferson. Overall, collective effort yung dahilan kung bakit nanalo ang Barangay Ginebra. Pero napakalaki talaga ng naging impact ng depensa nitong si Jamie at Stephen Holt. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. TNT Tropang Giga, galit na galit, nagsira ng dugout sa MOA Arena. Sa nakalipas nga na Game 2 Finals kagabi, ay nagawang maitabla ng Barangay Ginebra ang series. Pero matapos ang laro, ay nakita ngang sira yung pader ng dugout ng TNT Tropang Giga. Wala ngang umaamin sa kampo ng TNT Tropang Giga kung sino yung sumira ng dingding. Pero bago yan, ay naispatan nga itong si Poy Eram na pumasok ng dugout ng TNT kung saan sinipa pa nito yung kanyang nakitang maleta papunta ng dugout. Base nga dyan mga chong, ay malaki yung chance na ito rin si Poy Eram
yung sumira ng dingding sa dugout ng TNT Tropang Giga. Di nga natin sinisisi si Poy, pero base sa kanyang mga naging aksyon ay malaki yung chance na siya ang suspect sa pagsira ng dingding. Para sa akin mga chong, ay hindi magandang attitude yan. Lalong-lalo na sa isang professional basketball player. Lalo na't sa MOA pa sila nagsira. Dahil nitong mga nakaraan ay nag-struggle ang PBA na makasecure ng schedule sa MOA Arena. Dahil ayaw nga ng pamunuan ng MOA na lagyan ng 4-point shot yung kanilang court. At meron rin silang bagong rule kung saan tinanggal nila yung advertisement. Nagawan lang yan ng paraan ni Kome Marshall. Pero ngayon na nagsira pa ang TNT Tropang Giga sa dugout ng MOA, ay paniguradong mahihirapan na lalo ang PBA na makakuha ng schedule sa nasabing venue. Sana lang talaga ay gawan ng aksyon ng PBA kung sino man yung sumira ng dugout sa MOA Arena. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na nagsira ang TNT Tropang Giga sa dugout ng MOA Arena? Ano rin yung masasabi nyo sa unsung heroes ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.